ni Brother Jeff. Brother Jeff, hasta mute po. Brother Jeff? Ayun. Magandang gabi po, Hello. Brother Jeff. Yes. Pwede po bang pakibuksan natin kamera? May tanong. Ano walang ilaw dito? Sige po, go ahead po. Ang tanong ko, ano ba yung kailangan ng demonyo sa katawan ni Moises? Ano ba ang kailangan ng demonyo sa katawan ni Moises? Again, Brother Windel? Oh. Brother Windel? Okay. Brother John Ray? Okay. Ibigay na lang kay Bro John Ray. Sige po. Brother John Ray? Yes, ano yung tanong, bro? Ano daw po ang kailangan ng demonyo sa katawan po ni Moises? Ano ang kailangan ng demonyo sa katawan? Doon sa Jude. Sa Jude. Sa Jude yun, no? Basahin muna natin, na. Ito ba yung sinasabi mo? Sa Jude 1:14 yata yun? No? Saan ba yun? Sa Jude ba yun? Wait, tingnan natin kung sa Jude ba yung sinasabi mo. Ito yata yun. Si Enoch nakabilang sa ikapitong henerasyon mula kay Adan. May propesya tungkol sa kanila. Makinig kayo. Dito yan banda. Saan ba yung banda? Sa awit lang, Sa Jude ba yung ibig mo sabihin, kapatid? Sa ano ba? Saan ba yun? Yung nakipagagawan siya. Ha? Yung pinagagawa ni, ito, 1:9. So, 1:9. No? Kahit na si Mikael, basahin natin sa ang dating Biblia. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may palap. Ito ba yung ibig mo sabihin? Well, ang komentaryo niyan, bro, hindi yan paniniwalang Kristiyano. Yan ay Judaism na na paniniwala. So hindi yan may tawag diyan, nakalimutan ko yung niyan. Ano ba Judaism, parang nila? Nakalimutan ko yung nabasa ko. So hindi yan sa hindi siya sa tinahan ko na lang yung yung asan ko ba yung nabasa? Saglit lang, nakalimutan ko kasi. Sa Judaism. Bakit niya gusto tawan? Ano gagawin niya? Tinabasahin ko na lang yung yung komentaryo para sigurado tayo. Nakalimutan ko na kasi yung niyan. Nasaan na ba yung ko dito? Nasa kabila pala. Dito na lang sa Teka lang, para hindi tayo magawa-gawa. Sa sa Judaism yan na paniniwala. Paniniwala ng Judaism na assumption of Moses. Yan, assumption of Moses ang kanilang paniniwala dyan, na hindi naman yan paniniwala ng simbahan. So, hindi yan literal, bro. No? Batay lang yan sa kasabihan ng mga Hudiyo. Sa gitna nga basahin natin 14. Judas 1:14. May ba dito? May ang pinaka niya, nakalimutan ko yung wala siyang dito, dito na lang sa didaktin natin basahin. Kung ang explanation niyan para yung assumption of Moses, yun apocryphal book yun . Kaya hindi siya paniniwalang Kristiyano. So hindi yan talaga, hindi siya kung sa baga, hindi siya sa paniniwala natin, no? James 1:14. Pero kasi
nasa Bible kasi siya, kaya tinatanong ko lang kung ano yung kailangan ng demonyo sa katawan ni Moises. Ano yung gagawin niya rito? Bata yan sa paniniwala ng mga Hudyo. Confrontation with evil and suffering is part of human experience. God, who is all-loving, permits suffering. Wala siyang specific na ano dito, wala siyang specific na commentary about dito. So, may nabasa akong commentary niyan eh. Asan ko nga ba nabasa yung commentary? Nakalimutan ko yung commentary niya na nagtumutukoy siya sa paniniwala ng mga Hudyo. No, tandaan natin si James kasi si Jude pala. Si Saint Jude is ano sila Judaism sila. So based sa kanilang kultura or tradition, isa yan sa naituro sa kanila, pero yun nga no, hindi naman siya sa paniniwalang Kristiyano. Although naisulat yan diyan. Ang ano lang sa malinaw na sabi ng mga komentarista diyan, yan ay paniniwala ng mga Hudyo regarding sa assumption of Moses, na wala naman tayong aral niyan. Hindi ko siya total nakalimutan ko yung pinakabuo ng ano niya bro, ng paliwanag niyan, no? Siguro next time na lang. Sige bro Angel, baka may nabasa ka diyan. Tapos tingnan ko din muna yung mga ano ko dito kasi nakalimutan ko yung explanation eh. Sige bro Angel. Ito yung paliwanag ng isang ano rito, sabi rito, the reason is because Satan had wanted to make Moses' body an object of worship and to use that to ensnare the Israelites into idolatry. So ibig sabihin, kaya ang gusto talaga daw ni Satanas, no, sa katawan ni Moses para maging object siya ng worship, no? Kasi sa kanila during that time, di ba, tuwan-tuwa sila sa mga idolatry, sa mga Diyos-Diyosan. So the same technique, sabi rito, Satan has been using throughout history. Today is still ongoing to ensure billions of people around the world into idolatry. Totoo, hanggang ngayon daw, ang inaano ng Satan kasi gusto niya lahat ng mga tao sumamba sa mga Diyos-Diyosan into the practice of worshiping dead people. Ayan, so yun ang purpose ni Satan kay Moises. In the practice of worshiping dead people, this is especially prominent in the Asian culture, di ba? Even dito sa Japan, talagang pino-worship nila yung mga dead people. Tama. So, God prevented that by keeping Moises' burial a secret. Ayun. So, yun lang, yun ang isa sa pinakadahilan doon, kapatid, no? Ayon dito sa, sa study natin, ayon dito sa internet. Sabi rito, Satan wants Moses' body as an object of worship. So yun po yung ano natin, kapatid, ang pwede natin maisagot yan. Okay, Brother John Ray? Yes, sige, yun na yun siguro, bro, no, yung sa akin kasi nakalimutan ko yung commentary na nabasa ko dyan, kaya yung kay Angel kasi actual yun. So, yun na lang muna yung tanggapin natin sa ngayon. Pero yung sa nabasa ko kasi, iba yun sa explanation sa nabasa ko kasi ang explanation dun sa nabasa ko, paniniwala yan ng mga Hudyo regarding sa assumption of Moses. Na parang, basta something ganun yung nabasa ko na commentary. No? So iba din yung sa commentary ni Bro Angel. Alam naman natin, iba-iba yung commentary. Pero yung sa akin kasi iba about yan sa paniniwala ng mga Hudyo regarding sa assumption of Moses. May paniniwala kasi silang ganun. Hanapin ko muna yun, then baka next time bro, sagutin ko uli yan. Yung regarding doon sa nabasa kong commentary. Iba din yung kay Bro Angel. Okay, Brother Jeff? Okay po. Maraming salamat. By the way, ito dito sa dito sa huli sa Dway Rhymes, no? Parang pare-pareha sila doon sa St. Jude na commentary. Sa Dway Rhymes na commentary sa verse 14, prophesied. This prophecy was either known by tradition from some book that is since lost. O yun nga yung sinasabi ko kanina na nasa libro yan ng mga Hudyo na ang nakalagay doon regarding sa assumption of Moses. Magkaparehas dito. Yun eh. Ano bro?
Bro Jeff? Kako yung assumption of Moses, nawala yun. Yun nga, nawala yung yun libro talagang na yun, eh. pinaka ano niyan sa regarding sa bagay na yan. Halos parehas sila yung nabasa ko, nakalimutan ko kung saang komentary ko yung nabasa, pero dito sa Duay Rhymes halos ganun din, no? Prophesied, this prophecy was either known by tradition or from some book that is since lost. So ito yung sinasabi sa aklat ng mga Hudiyo na nakalagay doon, may nakalagay doon, assumption of Moses. So, part yan, yung pinag-agawan ng demonyo at ni Michael, ang katawan ni Moises. Doon yung kinuha sa aklat ng mga Hudiyo na pinaniniwalaan nila regarding sa assumption of body of Moses. Doon yung kinuha, bro. Yang kataga na yan sa Jude 1:14. Yes bro, sagutin ko lang yung tanong kagabi na promise ko sasagutin ko. No, about doon sa Jude 1:9. No? Na ano ba yung ang tanong kagabi na ano ba ang reason why gustong kuhanin ni Satanas ang katawan ni Moises, no? So, as I said, yun ay galing sa isang apocryphal book, no? Pero dalawa pa lang nito, contextual at yung sa mismong verse, no? Contextually, siya, no, sa verses 8 to 13. So, dito sa Didache Bible, ito ang sabi, no? The story Jude cited here is from apocryphal work called The Assumption of Moses. This neither discredits Jude's letter nor gives credence to the non-canonical document. So, itong pag-quote daw ni St. Jude sa apocryphal book na Assumption of Moses, hindi daw ito nangangahulugan na dinidiscredit na ang sulat ni Apostol na Judas, no? At di rin ito nangangahulugan na binibigyan ng credential ang mga non-canonical documents. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Rather, Jude simply made use of the story to illustrate the gravity of the sins enumerated in the previous section. So, ginamit niya yung apocryphal books, no, sa kaniyang pangangaral, no? Dahil, dyan daw, wag mo munang i-ano bro, kasi nag-ano kasi yung ano ko bro, pero ako na lang nakikita. Yan lang, ganyan. Ganyan lang puro ako ang nakikita kasi. So, nawala tuloy ako, ikaw talaga. Sana ba yun? So, ginamit yun ni St. Jude, yung apocryphal book na Assumption of Moses, sa kanyang pangangaral sa mga Kristiyano, no, na kanyang sinulatan. So, mamaya, sasagutin din natin yan, bakit niya sinulat, anong reason, ba't niya ginamit to, no? Then, in addition to other vices, the false teachers were making gluttons of themselves at communal banquets. The sinful lives presented a danger to the faithful and a scandal to the Christian community. So the reason why, it's because, yun nga, no, pinangaralan niya yung mga Kristiyano nung time na ito gamit yung apocryphal books na Assumption of Moses. So, isa yun sa reason, no? So, binasa ko dito, bakit ba, yun ang sa Didache. Then, dito naman sa, yung kagabi, may binasa ako kagabi, maling verse pala yung na-quote ko. No, so, ano ba itong sulat ni Jude? No, para saan? At bakit siya sumulat? Dito sa Duay Rhymes, St. Jude, who wrote this epistle, was one of the 12 apostles and brother to St. James the Less. The time it was written is uncertain. Only it may be inferred from version 17 that few or none of the apostles were then living except St. John. He inveighs against the heresies and wicked strong heresies and wicked practices of the Simonians, Nicolites, and Gnostics, etc. So, sumulat pala siya dito para yung mga Kristiyano ay
ma-aware ba no sa mga lumalaganap na mga heresiyang katuruan, no? Katuruan ng mga Simonians, Nicolaits at mga Gnostics, describing them under leaders by strong epithets and similes. So ginamit niya ito para maipagkumpara, no, ang mga taong nagtuturo ng heresiya. He exhorts the faithful to contend earnestly for the faith first delivered to them and to beware of heretics. So yun ang purpose ni St. James, no, na sinulatan niya ang mga Kristiyano nung time niya para mapalayo sa mga heretikong katuruan at sa mga vices, no? Sa mga vices kasi sabi kasi dito sa Didache na commentary, Jude simply made use of the story to illustrate the gravity of the sins, no? Yung mga, kung babasahin kasi natin ang Jude 1:7 to 8, yung mga kahalayan ang ginawa ng mga tao doon. So simply ginamit ni St. Jude to para yun ang ginamit niyang paraan para ipangaral na ay against doon sa mga heretical teaching na galing doon sa mga heretikong tao, no, sa mga hindi mananampalataya. At dito sa naman sa Bible pa rin na commentary sa New American Bible, dito the Archangel Michael judgment a reference to an incident in the apocryphal Assumption of Moses, no? So dito natin makikita na hindi talaga Bible alone. Although mga apostol gumamit ng mga apocryphal books sa pagtuturo, hindi Biblia lang, no? So incident of Moses had said of Moses literally in Greek they build him. The later account tells how Michael, who was sent to bury him, was challenged by the devil's interest in the body. Our author draws out the point that if an archangel refrained from revealing even the devil, how wrong it is mere human beings to revile glorious beings. So ang sa American Bible pala, sa American Bible na New American Bible na commentary, para ipakita na sino mang napakalaking mali na atakihin, no? Atakihin ang mga katawan ng mga glorified beings, yung mga glorious beings. So isa yun sa reason. At kung sa naman sa verse 9 lang dito sa Douay-Rheims version, yung binasa ni Bro Angel kagabi, no? Diotrephes, who love it. St. John pala to. Wait lang, nawala yung sa St. Jude, no? Wait lang, nawala ako sa St. Jude. Ayun, St. Jude, no? St. Jude, sabi dito, sa verse 9 lang na Jude 9. Ayun, no? Contended about the body, etc. This contention, which is nowhere else mentioned in Holy Writ, no? So yung katagang pinag-awayan ni San Michael at ni Satanas ang katawan ni Moises, wala yun sa banal na kasulatan. Sabi dito, no, nowhere else mentioned in Holy Writ, was originally known by revelation and transmitted by tradition. So revelation to siya daw, tapos na-transmit sa tradition. It is thought the occasion of it was what the devil would have had the body buried in such a place and manner as to be worshipped by the Jews with divine honor. So ang nais ng mga demonyo na linlangin, no, ang mga Hudiyo para i-worship nila ang katawan ni Moises bilang Diyos. So yun talaga ang pinaka commentary doon sa 9 ayon dito sa Douay-Rheims version na Bible. Pero again, no, yung pangangaral na yon ni Saint
Jude, kinuha yon sa isang apocryphal books, no? Nung mga panahon na hindi pa nabuo ang Bible, no? Yung mga sulat na ginagamit ng mga panahon ng Hudyo. At dahil sa katagang ito, dahil sa sulat na ito, sa 1st to 3rd century bago makompile ng Bible, isa ito sa naging dahilan kung bakit hindi tinanggap ng mga church fathers ang sulat ni St. Jude. Hindi nila kinilala dahil wala ngayon sa paniniwala nila dahil apocryphal books 'yon kinuha eh. No, sa apocryphal books. Pero nung 4th century, nung diniklara ng simbahan na kasali yan sa inspired book, then wala nang question ang mga Kristiyano. No? So, although ginamit ni St. Jude yung apocryphal books, ano pa rin siya, no? Guided pa rin siya by the Holy Spirit. Kasi, ano nga daw sabi eh, revelation yun, no, na-transmit to tradition. Okay, so, ano bang pinakaaral dito? Yung mga Bible alone lang, yun ang hindi pwede talaga sa Bible. Kasi although mga apostol gumamit ng references para ipangaral kung ano yung tama, no? Tulad ni St. Jude, gumamit siya ng apocryphal book sa kanyang pangangaral against dun sa mga heresiya at sa mga vices na ginawa nung kapanahunan nila. Yan lang, at sana nakinig yung nagtanong kagabi, no, para makuha niyang nilalaman kung bakit nasabi yon ni St. Jude, no? At ano ang komentaryo ng simbahan. Nang ginamit ko po na komentaryo, lahat sa simbahan yon, hindi walang protestante na naunawa doon. Yun lang, Bro John Dot, maraming salamat.